Kailan daw ba yung best na dapat kumukuha ka na kaagad ng property o nung bahay kay Pag-ibig, maglo-loan ka? Kailan daw yung best time na pwede kang mag-loan? So, ang the best time, syempre, kung ikaw ay kukuha ng property is now. Pero syempre, tatanungin mo muna yung source of income mo. Kaya mo ba source of income mo? Kasi for me, mas maganda na makakapagsimula ka ng ganitong business or nung ganitong investment is habang bata ka pa. Bakit? Marami ka pa kasing pwedeng gawin. For example, sinimulan mo siya ng 25, 30, or 35 years old. Pwede ka pang magkaroon ng option na makakuha ng mas mataas na income. Pwede ka pang, halimbawa, gusto mong bayaran ka agad yun si bahay, mag-OFW ka, para lang makapagbayad ka agad kay bahay. So, isang option nyo na pwede mong gawin kapag mas bata ka, mas marami ka pa na option na pwedeng gawin para tumaas yung income mo. Now, syempre, merong iba, syempre, mga late bloomer, mga 40, 45, 50, sa kanila naiisipan na kuha kaya ako ng bahay kay Pag-ibig. So, ano naman yung mapapayo ko doon? So, ang mapapayo ko doon, syempre, kumuha ka pa rin. Yun nga lang, kapag nasa 40 years old ka na kasi, pagdating kay Pag-ibig kasi, mga 20 years to pay mo lang yung bayad ng bahay. So, ibig sabihin nun, 20 years to pay, so medyo mas malaki yung magiging monthly amortization mo pagdating kay bahay. So, yun yung kaibahan. Second, syempre, kung 45 ka, magiging 15 years na lang kay Pag-ibig. Kung 50 years old ka, syempre, 10 years to pay lang yung bahay. Mas malaki yung magiging bayad mo sa kanila kasi hindi ka pwedeng, I think hindi ka pwedeng lumampas ng 60 or 65 years old na meron kang loan kay Pag-ibig. I'm not sure kung 60 or 65. Basta hanggang dun lang. Ibig sabihin, kung 50 ka, minus mo dun sa maximum age nila, bracket nila. For example, 60. Di may 10 years to pay ka na lang ng bayad sa bahay. So, yun yung kaibahan. Pero, syempre, hindi ko kayo pinipigilan kung gusto nyong mag-invest pagdating sa bahay. Anong kagandahan kapag mag-i-invest ka sa bahay? Ito yung kagandahan nito kung hindi mo siya titirahan. For example, nyan is meron kayong property sa province, tapos pauupahan mo siya. For example, nakakuha ka ng bahay kay Pag-ibig sa Cavite or something na malapit sa mga school, something like that. So, hahanap ka ng target market mo kung sino ba pwede kong paupa dito sa aking property na to. So, yun yung unang-una na i-consider mo once nakukuha ka ng bahay. Hindi kasi ibig sabihin na kukuha tayo ng bahay is para lang tirahan natin. So, most of, kasi, fellow Filipinos kasi natin, ang iniisip natin is, kukuha ako ng bahay kasi kailangan kong tirahan. Or kukuha ako ng bahay kasi wala akong bahay. Pero hindi natin nakukonsider or siguro nasa 20% lang yung mga nag-iisip na kukuha ako ng bahay kasi para mapaupahan ko, maging negosyo ko in the long run, makatulong sa akin once na matanda na ako. So, yun lang.